Ang lunes ng umaga sa Altura Financial Group ay palaging nagsisimula sa isang circus ng mga kulay at ingay, isang symphony ng ambisyon at kape. Ang malawak na lobby na pinalamutian ng mga makintab na sahig na gawa sa marmol, matatangkad na padila na salamin, at mga modernong likhang sining na nagkakahalaga ng milyon ay bumubulusok sa isang kaguluhan ng mga pinakamatataas na opisyal at kliyente ng Makati. Naririnig ang marahang pagdagsa ng mga sapatos na leather sa mga sahig, ang tik-tak ng mga mamahaling relo at ang mga huni ng maagang pag-uusap sa telepono. Bawat galaw ay may layunin, bawat tingin ay may suka. Sa pusod ng lahat ng ito, sa kanyang posisyon bilang tagapamahala ng bisita, ay si Amihan Mian Reyes. Si Mian, na may ayos na buhok na nakapusod at uniforme na walang mancha, ay isang epitome ng profesionalismo. Ngunit sa likod ng kanyang mainit na ngiti at kalmadong tindig, ay isang puso na mas malaki kaysa sa mga pinakamataas na gusali sa paligid niya. Kilala siya sa kanyang matalas na isip at kakayahang harapin ng mga pinakamahirap na kliyente nang may kagandahang loob, ngunit nasilala siya sa kanyang likas na kabutihan, isang katangyang hindi palading pinahahagahan sa malamig, kinakalkula na mundo ng pananalapi. Ang mapayapang kaguluhan ay nabuwag ng bumukas ang malaking pinto na gawa sa salamin at pumasok ang isang matandang lalaki. Hindi siya ang karaniwang bisita ng Altura. Ang kanyang barong Tagalog, bagamat nakatupi ng maayos sa dating panahon, ay ngayon ay gusgusin at lukot. Lukot, ang kulay nito ay kumupas na sa hindi mabilang na mga laba. Ang kanyang pilak na buhok ay magulo at ang kanyang mga lumang sapatos ay may bakas ng matagal na paglalakbay. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit niyang hawak ang isang lukot na piraso ng papel. Ang hangin sa labi ay tila lumanig. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat tulad ng mga alon sa isang tahimik na lawa. Ang mga tingin ay nagbago mula sa pag-iwas tungo sa paghamak. Ang mga kliyenteng nagmamadali ay biglang bumaglal, ang kanilang mga mata ay nagtagal sa kakaibang bisita. Ang karamihan ng mga empleyado na sanay sa walang mali na kaadi ng Altura ay umiwas ang tingin, tila natatakot na mahawaan ng kanyang abang hitsura. Mula sa kanyang tabi, si Binibi Nicolas Cora Sanchez, isa ring tagapamahala ng bisita, ay marahang sumiko kay Mian. Ang tingin ni Cora ay isang babala, isang senyas na huwag pansinin. Si Cora, na laging nakatuon sa pagpapataas ng kanyang posisyon, ay mabilis na humarap. Abala, kunwari sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang mesa. Ngunit ang hindi lamang nakapansin sa lahat ay si Ginoong Benedicto Benny Valderrama, ang ambisyosong pinuno ng departamento ng mga bisita. Si Benny, na may malinis na buhok na naka-gel at mamahaling relo, ay nakita ang lalaki mula sa kanyang posisyon malapit sa ililitor. Isang kunot sa noo ang lumabas sa kanyang mukha, isang haro ng paghamak at pagkadismaya. Para sa kanya, ang matandang lalaki ay isang manso sa walang kamali, mali na imahe ng Altura, isang hindi kanais na karagdagan sa kanyang perpektong umaga. Ngunit si Mian, hindi katulad ng iba, ay hindi makaiwas ng tingin. Nakita niya ang panginginig sa mga kamay ng matanda, ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa kabila ng malamig na hangin ng paghatol na bumabalot sa kanya, sa kabila ng babala ni Cora, at ang pagkasukam ni Benny, isang init ang bumulwak sa puso ni Mian. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay tahimik, ngunit desidido. Magandang umaga po, Ginoo, sabi ni Mian. Ang kanyang tinig ay malumanay at may paggalang lumalabas
sa gitna ng mga bulungan. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay banayad at nagkaba, ngunit tiwala. Maaari po ba akong makatulong sa inyo? Anong kailangan ninyo? Ang matanda ay lumingon, ang kanyang mga mata ay nanliit sa liwanag ng sining ng labi. Sa simula ay tila nagulat siya na may lumapit sa kanya ng may kabutihan. Nanginginig ang kanyang labi habang ipinapakita ang lukot na piraso ng papel. Hindi ito mukhang isang mahalagang dokumento. Ginoo, mukhang nahihirapan po kayo. Patuloy ni Mian, ang kanyang tinig ay may aalala. May upuan po rito. Gusto niyo po bang umupo muna habang inaalam natin kung paano kayo matutulungan? Itinuro niya ang isa sa mga plush na upuan sa waiting area. Ang lalaki ay nag-aatubili, tila hindi sanay sa gayong pagtrato. Ngunit ang init sa tinig ni Mian ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Marahan siyang naupo, ang kanyang mga galaw ay mabagal at masakit. Hindi pa natapos si Mian. Sandali lang po, sabi niya, at agad na kumuha ng isang baso ng sariwang tubig mula sa dispenser. Pumalik siya at iniabot sa matanda. Para po sa inyo. Isang simpleng baso ng tubig. Ngunit sa loob ng Altura Financial Group, sa harap ng lahat ng nagmamasid na mata, ito ay isang malakas na kilos. Ang matanda ay kinuha ang baso. Ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Mian, isang tingin na mahirap basahin, isang halo ng pagtataka at isang bagay na mas malalim. Sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang sumira sa katahimikan. Binibini Reyes, ano ang ginagawa mo? Si Benny Valderrama ay lumapit. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may galit. Ang kanyang tingin ay matalin. Una, kay Mian, pagkatapos sa matanda. Ito ba ang pagpapakita ng profesionalismo? Sinasira mo ang imahe ng ating bangko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng reputasyon natin, Mian? Hinarap ni Mian si Benny. Ang kanyang tinig ay kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumalabog. Ginoong Valderrama, nakita ko po na nahihilapan siya. Naniniwala po ako na bawat kliyente o sinuman na pumasok sa ating pinto ay karapat, dapat sa paggalang at tulong. Ngunit hindi nakinig si Benny. Paggalang? Kailangan mo ba ng paalala sa mga patakaran ng kumpanya? Mayroong isang limitasyon sa kung sino ang pinapayagan sa ating lobby. Hindi tayo isang charitable institution. Tiningnan niya ang isang guardia na nakatayo malapit sa pinto. Guardia, samahan mo ang Ginoo palabas. Hindi siya kliyente at hindi natin kailangan ang anumang uri ng kaguluhan dito. Ang guardia ay lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Ngunit handang sundin ang utos. Ang matanda, na tahimik na nakinig sa pagtatalo, ay marahang inubos ang tubig sa baso. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin kay Mian, isang tingin na puno ng kahulugan na hindi maintindihan ni Mian. Sa kanyang mukha ay walang galit o lungkot, tanging isang malalim, hindi mababasa, na katahimikan. Marahan siyang tumayo, inilapag ang baso sa maliit na mesa. Walang sinabi. Isang huling tingin kay Mian, isang mabilis na sulat sa mga nanalamig na mata ni Benny, at naglakad siya patungo sa pinto. Habang papalabas, dahan ang kanyang mga hakbang, tila bumagal ang oras. Habang dumadaan siya sa harap ng mesa ni Mian, isang maliit, lukot na pelaso ng papel ang nahulog mula sa kanyang palad, tila hindi sinasadya,
o marahil ay sadyang ibinaba. Tumalsik ito sa makintab na sahig na marmol. Si Mian, na nakatingin pa rin sa kanya, ay mabilis na yumuko upang pulutin ito. Ang piraso ng papel ay mukhang napakatanda, manipis at lukot. Ang hawakan niya ito, may kakaibang pakiramdam na kumalat sa kanya, isang bahagyang kuryosidad, isang pakiramdam na mayroong higit pa sa simpleng papel na ito. Ngunit bago pa niya ito maiproseso, ang matanda ay lumabas na sa pinto, naglaho sa abalang lansangan ng Makati. Iniiwan si Mian na may hawak na isang misteryosong piraso ng papel at isang puso na puno ng hindi pagkakaunawaan at pagtataka. Ang kanyang kabutihan ay nagdulot ng gulo at hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit nito. Kinaumagahan, tila ba ang sikat ng araw ay hindi na nakarating sa mga salaming pader ng Altura Financial Group. Ang maliwanag na labi, na dati puno ng ingay at buhay, ay tila nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Para kay Mian, ang karaniwang biyahe papunta sa trabaho ay naging isang mabigat na paglalakbay. Ang pagtawag sa kanyang pangalan para sa isang pagpupulong sa disiplina ay tila umalingaw sa buong gusali, at ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan ay tila lumalago sa kanyang balat, pulo ng pagtataka at pakikiramay, o sa ilang kaso, paghamak. Sa loob ng isang pribadong silid, pulungan sa ika-10 palapag, ang kapaligiran ay malamig at formal, kabaligtaran ng mainit na personalidad ni Mian. Ang mahabang mesa, nagawa sa kahoy, na nakabalot sa isang makintab na polish, ay tila isang hadlang sa pagitan niya at ng 2 taong nakaupo sa kabilang dulo. Si Ginoong Benedicto Binny Valderrama, na may formal na suot na polo at walang bahid ng ngiti sa labi, ay nakaupo sa kanan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa kaliwa naman niya ay si Binibini Elena Lela Diaz, ang pinuno ng Human Resources. Si Pena, isang babaeng may matulis na tingin at profesional na tindig, ay nakasuot ng navy blue na blazer. Ang kanyang pagkilos ay malumanay, ngunit may awtoridad. Isang taong sanay sa paghawak ng mga sensitibong sitwasyon ng may pinakamababang emosyon. Sa gitna nila ay nakalagay ang mga dokumento at isang basong tubig na tila yelo sa lamig. Binibini Reyes, panimula ni Dubil. Lena. Ang kanyang tinig ay malinaw at kalmado, ngunit may bigat. Salamat sa iyong pagdalo. Napagdesisyonan namin na kailangan nating pag-usapan ang insidente kahapon sa lobby. Sumenya si Benny, na parabang ito ang kanyang pagkakataon. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Test. Malinaw ang mga patakaran. Nilabag ni Mian ng mga ito ng hayagan. Ang isang babaeng nakikipag-ugnayan sa isang guskusing individual sa gitna ng ating saksakan ng Altura ay lubos na hindi katanggap-anggap. Ang kanyang tinig ay tumaas at ang kanyang mga mata ay nandiit kay Mian. Hindi lang niya nilabag ang company policy tungkol sa pagpapasa ng mga hindi autorisadong tao sa loob ng saksakan, kundi sinira niya rin ang imay ng ating korporasyon. Ano na lang ang iisipin ng ating mga kliyente? Na tayo ay isang sentro ng kawanggawa. Na ang sinuman ay maaaring pumasok at humingi ng tulong. Ibinaba ni Lena ang kanyang tingin sa mga dokumento. Mayroon din kaming natanggap na ulat mula kay Binibi Corazon Sanchez, Ginoong Valderrama. Ibinaba niya ang isang piraso ng papel sa mesa. Inilahad niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa paglabag sa protokol at sa posibleng panganib sa seguridad na idinulot ng mga aksyon ni Binibini Reyes. Isang tusong ngiti ang lumabas
sa labi ni Benny. Isang saksak sa puso ang naramdaman ni Mian. Si Cora, ang kanyang kasamahan, na sa ilang pagkakataon ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap at pagkabigo. Ngayon, siya ang isa sa nagtutulak sa kanya sa ilalim ng bus. At ang pinakamalala, patuloy ni Benny, ay ang mahinang paghuhusga na ipinakita ni Mian. Sa altura, ang sales at reputasyon ang pinakamahalaga. Hindi mga personal na sentimiento o pakikipagkapwa. Tao na kung saan ay hindi lugar sa mundo ng pananalapi. Pinigyan niya ng tubig ang isang estranghero na walang kasaysalan, na tila ay nagpapahintulot sa pagpasok ng iba pang hindi karapat, dapat na individual sa ating prestihiyosong institusyon. Hinawakan niya ng kanyang mga kamay sa ilalim ng masa, pinipigilan ang nanginginig, nagalit, at pagkabigo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Maraming salita ang gustong lumabas mula sa kanyang bibig, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Hindi ito ang oras para sa init ng ulo. Ginoong Valderrama, Berg. Yes, simula ni Mian, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matinding paniniwala. Naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo sa reputasyon ng altura. Ngunit sa aking pananaw, ang reputasyon ng isang kumpanya ay hindi lamang nakasalalay sa kung gaano kalaki ang kita nito, kundi pati na rin sa kung paano nito tinatrato ang bawat tao, mayaman man o mahirap. Tiningnan niya si Benny nang direkta sa mata. Naniniwala po ako sa pagtrato ng may paggalang sa lahat, anuman ng kanilang hitsura o katayuan sa lipunan. Ang matandang lalaki, kahapon, ay mukhang nahihirapan. Nanginginig ang kanyang kamay at halatang gutom at uhaw. Ang isang baso ng tubig at isang simpleng tanong kung paano makakatulong ay hindi isang paglabag sa seguridad, kundi isang kilos ng pakikipagkapwa. Tao. Hindi ko siya binigyan ng pera o pinayagang manatili. Gusto ko lang tulungan ng isang kapwa-tao na nangangailangan ng kaunting kabutihan. Mian, hindi tayo charity, ani Benny, na may halong pagkabigo. Tayo ay isang financial institution. May mga proseso at pamamaraan. Hindi tayo maaring maging emosyonal sa trabahong ito. Ngunit hindi ba ang pagiging tao ay higit pa sa mga proseso? Tanong ni Mian. Ang kanyang tinig ay may halong pagmamakaawa. Kung hindi natin kaya ang isang simpleng kilos ng kabutihan, ano pa ang pinagkaiba natin sa mga makinang bumibilang lang ng pera? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi makatingin si Lena kay Mian. Sa kanyang mukha ay may bakas ng pag-unawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Ang kanyang trabaho ay sundin ng mga patakaran. Matapos ang isang mahabang sandali, umubo si Lena. Ngayon, naiintindihan namin ang iyong intensyon. Ngunit ang altura ay may mahigpit na mga alituntunin. Ang iyong mga aksyon, gaano man kabuti ang iyong intensyon, ay lumabag sa mga ito at lumikha ng isang hindi kanais na sitwasyon. Kaya't, sa kasamaang palad, huminga siya ng malalim. Napagdesisyonan ng pamunuan na ikaw ay sususpindihin ng walang katiyakan upang bigyan kami ng pagkakataon na suriin pa ang iyong kaso. Ito ay isang paunang hakbang. Sa kasalukuyan, hindi ka napapayadong pumasok sa loob ng Altura Financial Group bilang empleyado hanggang sa karagdagang abiso. Ang huling mga salita ay tila bumagsak sa ulo ni Mian. Sinuspinde. Nang walang katiyakan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon, ipinapaalis na siya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok, at ang mainit na pakiramdam ng pagkabigo
at kalungkutan ay unting bumarot sa kanya. Lahat ng kanyang pagpupulsigit, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagiging profesional, lahat ay tila nawala dahil sa isang baso ng tubig at isang simpleng kilos ng kabutihan. Hindi siya makapaniwala. Hindi makatarungan. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Walang sinabi si Benny. Tanging isang nagwaging tingin. Lumabas si Mian sa silid na yon. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho. Ang sikat ng araw sa labi ay tila nakakabulag ngayon at ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay tila lumalabo. Kinagabihan, ang apartment ni Mian ay tila mas maliit at mas malamig kaysa dati. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa silid, ngunit hindi nito mapawi ang kadiliman sa kanyang puso. Nakaupo siya sa sopa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa pagod at pagkabigo. Narinig niya ang susi sa pinto, at isang sandali lang ay bumukas ito. Mian, nandito na ako. Ang tinig ni Marco Alcantara, ang kanyang nobyo, ay puno ng kagalakan at pag-asa. Si Marco, isang inhenyero na may malumanay na uugali at nakakahawang tawa, ay ang kanyang bato at kanlungan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mian, agad na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Lumapit siya at pumupo sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit. Anong nangyari? Mahal? Bakit din yan ang mukha mo? Nakausap mo na ba sila? Ang lahat ang emosyon na pinigil ni Mian sa loob ng buong araw ay tila umusbong. Niyakap niya si Marco ng mahigpit at nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga luha ay nagbabad sa balikat nito. Marco, sinuspindi nila ako dahil sa pagbibigay ko ng tubig sa matandang lalaki. Hindi nila maintindihan. Sabi nila, sinira ko ang imay ng bangko. Sabi nila, mahina ang paghuhusga ko. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Hinaplos ni Marco ang kanyang buhok. Pilit na pinapakalma siya. Tahan na, mahal. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Hindi mo kasalanan ng maging mabait. Ano mang mangyari, nandito ako. Hanap tayo ng ibang trabaho. Hindi ka naman kawalan sa kanila. Ang altura ang nawalan ng isang mabuting tao. Hindi ikaw ang nawalan ng isang magandang trabaho. Ang mga salita ni Marco ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Ngunit ang pakiramdam ng kawalan, ng katarungan ay nanatili. Pero Marco, sa loob ng ilang taon, ibinigay ko ang lahat para sa altura. Hindi ko akalain na ang isang simpleng kilos ng kabutihan ay magiging ganito ang kapalit. Kung alam ko lang, huwag mong pagsisihan ang iyong kabutihan, Mian. Putol ni Marco. Ang kanyang tinig ay matatag. Iyon ang dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Walang katumbas ang puso mo kung ang isang kumpanya ay hindi nakikita ang halaga niyan. Kung gayon, hindi sila karapat, dapat sa'yo. Sa gitna ng pag-uusap nila, isang bagay ang pumasok sa isip ni Mian. Ang piraso ng papel. Ang lukot na piraso ng papel na ibinaba ng matandang lalaki kahapon. Inawin niya ang kanyang mga luha at bumangon, pumunta sa kanyang mesa. May naiwan sa akin ang matandang lalaki, sabi niya kay Marco.
habang hinahanap ang papel sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento. Nang makita niya ito, pinulot niya at dahang binuksan. Ito ay isang lumang resibo, manitis na sa katandaan, at lukot. Ang impormasyon sa resibo ay halos blanko na, ngunit nakalagay ang petsa, ilang dekada na ang nakaraan. Sa ilalim, may isang pirma na halos hindi na mabasa, kumupas na sa paglipas ng panahon. Walang pangalan ng bangko o kumpanya, tanging isang malabong logo na hindi niya makilala. Tinitigan niya ang resibo. Pilit na inuunawa ang kahulugan nito. Ano ito, Marco? Lumapit si Marco at tiningnan ang papel. Isang lumang resibo. Halos walang nakasulat. May pirma, pero hindi ko rin maintindihan. Kakaiba, bulong ni Mian. Akit ito iniwan sa akin ng matandang lalaki. Wala naman itong halaga. Walang silbi. Marahil ay aksidente lang, sabi ni Marco, na pilit na iniaaris ang misteryo. Huwag mo nang isipin, mahal. Ang mahalaga ngayon ay ang iyong kapakanan. Magpahinga ka. Bukas, maghahanap tayo ng bagong simula. Ngunit habang nakatingin si Mian sa lumang resibo, isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanya. Hindi ito aksidente. Mayroon itong kahulugan. Akit? Hindi niya alam. Ngunit ang misteryo ng lumang resibo at ang mahiwagang tingin ng matandang lalaki ay tila nanatili sa kanyang isipan, isang kakaibang palaisipan sa gitna ng kanyang pagkabigo at kalungkutan. Hindi niya alam na ang maliit na piraso ng papel na yon ay magiging susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran at ng kapalaran ng isang buong korporasyon. Ilang araw ang lumipas matapos ang mapait na pagpapatalsik kay Mian mula sa altura. Ang bawat umaga ay tila isang malalim na paghinga, puno ng bigat at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang apartment, na dati puno ng liwanag mula sa kanyang mga pangarap, ay tila nabalot sa isang ulap ng kawalang katiyakan. Hinawakan niya pa rin ang lukot na resibo na iniwan ng matandang lalaki. Isang tahimik na paalala ng kanyang kasalanan at ang mahiwagang tingin ng matanda na tila humahabol sa kanya sa kanyang mga panaginip. Habang siya ay nakakulong sa kanyang sariling mundo ng pagkadismaya, ang mundo sa labas ay kumiikot pa rin. At sa pag-ikot na ito, nagsimulang lumabas ang isang pangalan na muling magpapagulo sa katahimikan ng kanyang buhay at ng industriya ng pananalapi, Don Miguel de la Cruz. Sa mga pahayagan, sa radyo, at sa mga pabalita sa telebisyon na minsang panandalian niyang nahagip habang naglilipat ng channel, ang pangalan ni Don Miguel ay lumulutang tulad ng isang gintong anino. Siya ang tigre ng negosyo, ang hari ng real estate at teknolohiya, ang utak sa likod ng Tet de la Cruz, isang imperyo na sumasaklo sa real estate, teknolohiya at iba pang larangan na nagkakahalaga ng bilyong piso. Ang mga balita ay naglalarawan sa kanya bilang isang henyo sa negosyo. May matalas na isip at hindi natitinag na paninindigan. Ngunit, bukod sa kanyang yaman, binanggit din ang kanyang malalim na pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng kanyang malawakang gawaing kawanggawa. Isang aspetong bihirang makita sa mga negosyante ng kanyang kalibre. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan at impluensya, si Don Miguel ay kilala rin sa pagiging misteryoso at mailap, bihirang magpakita sa publiko, at mas pinipiling kumilos sa likod ng mga eksena. Narinig ni Mia ng pangalan. Ito ay tila isang malakas na tunog na umalingaw sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang iisip ay masyadong puno ng kanyang sariling mga problema upang bigyang pansin ng koneksyon. Don Miguel de la Cruz, bulong niya sa sarili,
habang nakatitig sa kisan. Malaking pangalan. Ngunit hanggang doon lang. Ang larawan ng matandang lalaki sa lobby ay nanatiling hiwalay sa napakalaking figura na inilalarawan sa media. Samantala sa loob ng Altura Financial Group, ang init ng balita ay mas malakas pa kaysa sa karaniwan. Ang air conditioning ay tila hindi na sapat para palamigin ang lumalaking tensyon. Ang lobby, na dati ipuno ng abala at buhay, ay ngayon ay nababalot sa isang kakaibang halo ng kaba at pag-asa. Si Ginoong Arturo R. Santiago, ang CEO ng Altura, ay naglalakad sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang mga ulat at presentasyon. Lahat ay para sa iisang layunin, ang mapanalunan, ang tiwala at puhunan ni Don Miguel de la Cruz. Isang napakalaking halaga ang nakataya, isang deal na maaaring magpabago sa kapalaran ng Altua, magpataas sa kanilang posisyon sa industriya o magpabagsak sa kanila kung mabibigo. Ang pagkakataong ito, Benny, ay mas mahalaga kaysa sa anumang transaksyon na ginawa natin sa nakaraang dekada. Ani Ginoong Santiago kay Benedicto Benny Valderrama. Ang kanyang tinig ay mababa at may halong pag-aalala. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ay perpekto. Walang anumang pagkakamali ang dapat mangyari. Si Ginoong Benedicto Benny Valderrama, na ngayon ay mas mayabang pamatapos ang matagumpay na pagtanggal, timiyan, ay abala sa pag-aayos ang bawat detalye. Para sa kanya, ang pagdating ni Don Miguel ay hindi lamang isang transaksyon sa negosyo, kundi isang pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang sarili at umakyat sa corporate ladder. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ambisyon. Huwag po kayong alala, Ginoong Santiago. Ani Benny, ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Personal kong inayos ang lahat. Ang conference room, ang mga presentasyon, ang seguridad, lahat ay nasa ayos. Ipinakita na natin ang ating husay sa pagpapanatili ng imahe ng Altura, lalo na ngayon na naalis na natin ang mga hindi profesional na elemento. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kontento sa kinalabasan ng kaso ni Mian. Para kay Benny, ang pagtanggal kay Mian ay isang kinakailangang paglilinis, isang patunay ng kanyang matatag na pamumuno at pagiging seryoso sa protokol. Ang Altura ay handa na sa wakas upang harapin ng isang taong may kapangyarihan tulad ni Don Miguel. Tumating ang araw ng pagpupulong. Ang buong Altura ay tila huminga ng malalim. Ang mga empleyado ay nagmamadali. Ang bawat isa ay tila nagpipilit na ipakita ang kanilang pinakamahusay na profesionalismo. Sa eksaktong 10:00 ng umaga, isang itim na limousine na kasingkinis ng salamin, ang dahang huminto sa harap ng pangunahing pasukan ng Altura. Ang mga gwardiya ay agad na nagtayo ng formal na posisyon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa marangyang sasakyan. Ang pinto ng limousine ay bumukas ng walang ingay. Isang matangkad, marangal na lalaki ang lumabas, sinundan ng isang bata at matalinong katulong. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Si Don Miguel de la Cruz ay hindi na ang gutom at gusgusing matanda na pumasok sa lobby, ilang araw pa lang ang nakakaraan. Ngayon, suot niya ang isang mamahaling dark suit na yari sa pinakamainam na tela. Ang kanyang kurbata ay perpektong nakasabit at ang kanyang sapatos ay kumikinang sa pulish. Ang kanyang balbas ay maayos na inayos, ang kanyang buhok ay suklay na suklay at may konting silver sa gilid
nagbibigay sa kanya ng mas makapangyarihang hitsura. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagod at kalungkutan, ngayon ay matalin at malalin, naglalaman ng karunungan at awtoridad na tila nabuo sa maraming dekada ng paghaharap sa mga hamon. Ang kanyang bawat galaw ay may tiwala, may kapangyarihan, na tahimik, ngunit hindi mapagkunwari. Agad na sumugod sina Ginoong Santiago at Ben upang salubungin siya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at, sa kaso ni Benny, may halong pananabik na hindi niya maitago. Don Miguel, isang malaking karangalan po na narito kayo sa altura, ani Ginoong Santiago. Ang kanyang tinig ay medyo nanginginig sa pagkasabik at pagpipitagan. Ngumiti si Benny, ang kanyang kamay ay nakalahad. Napakaswerte po namin na kayo ang napili naming partner. Maraming salamat po sa pagdating. Pumasok si Don Miguel sa maluwang na lobby ng altura. Ang kanyang mga mata ay tahimik na nagsusuri sa paligid. Ang kanyang tingin ay walang emosyon. Ngunit ang bawat galaw ay may kapangyarihan. Dahan siyang naglakad. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga piling likang sining, sa mga makintab na sahig, sa mga nagmamadaling empleyado na bawat isa ay nagpupumilit na magbigay ng magandang impresyon. Pagtatapos, ang kanyang tingin ay bahagyang huminto. Ito ay sa pwesto ng receptionist, kung saan dati nakaupo si Nian. Ngayon, ang silya ay bakante at ang mesa ay may kaunting kalat. Isang bagong receptionist ang abala sa kanyang sariling trabaho sa kabilang bahagi na tila walang malay sa bigat ng titig ng bisita. Ang sandaling pagtigil na yon ay halos hindi napansin. Si Ginoong Santiago at Benny ay masyadong abala sa akay sa kanya papunta sa elevator, patungo sa executive meeting room, na tila walang nakakita sa kanyang mapagmatyag na tingin. Walang nakapansin sa bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga mata, isang mabilis na iisip o alaala na dumaan bago ito muling bumalik sa kanyang karaniwang, walang emosyong tingin. Ngunit ang maikling sandaling iyon ay nagsasabi ng marami. Si Don Miguel de la Cruz ay naroon hindi lamang upang makipag-ugnayan sa negosyo, kundi upang magtapos ng isang pagsubok na nagdulot ng pagkawasak sa isang taong may busilak na puso at magbubunyag ng katotohanan sa likod ng karanyaan ng altura. Sa pinakamataas na palapag ng Altura Financial Group, sa likod ng malalaking kahoy na pindo na may inukit na detalyadong disenyo, ay naroon ang Executive Boardroom, isang sagisag ng kapangyarihan at yaman. Ang mahaba at makintab na mesa ay gawa sa mamahaling kahoy. Ang bawat sulok ay may maliliit na banderitas na nagpapakita ng logo ng altura. Sa gilid nito ay naroon ang mga mayayaman at makapangyarihang mukha ng Board of Directors. Ang bawat isa ay may pag-asa at kaba sa kanilang mga mata. Sa gitna ng mesa, sa harap ng isang malaking monitor na nagpapakita ng mga komplikadong chart at graph, nakaupo si Don Miguel de la Cruz. Ang kanyang ekspresyon ay nananatiling walang mababasa, isang maskara ng misteryo at awtoridad. Nagsimula ang pagpupulong. Si Ginoong Arturo Art Santiago, ang CEO, ay matikas na tumayo. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang inilalatag ang meticulously prepared na presentasyon. Ang kanyang mga salita ay dumadaloy ng may husay. Nagdedetalye sa mga tagumpay ng altura, ang kanilang matatag na posisyon sa merkado, at ang kanilang mga ambisyosong plano sa hinaharap. Sa kanyang tabi, si Ginoong Benedicto Benny Valderrama ay kumiti ng may pagmamalaki. Minsan ay nagbibigay ng mga dagdag na impormasyon tungkol sa enhanced customer experience at strict adherence to corporate standards, na tila isang patutsada sa mga nagdaang insident. Si Don Miguel ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang matatarin na mata
ay tila sinisiyasat hindi lamang ang mga numero at chart sa screen, kundi pati na rin ang bawat kilos at ekspresyon ng mga taong nasa harapan niya. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagbibigay ng anumang senyales ng pag-aproba o pagtutol. Ang kanyang presensya ay tila isang malalim na balon na sumisipsip ng lahat ng emosyon sa silid. Naiwan ang lahat sa isang estado ng matinding pag-aalinlangan. Ang bawat sandali ng katahimikan pagkatapos ng bawat sad ay tila tumatagal ng napakatagal na nagpapataas sa kaba ng mga ehekutibo. Nang matapos ang presentasyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Naghihinday ang lahat. Si Ginoong Santiago at Benny ay nagpakawala ng isang maliit na paghinga, nag-aasam ng papuri o kahit isang palatandaan ng interes. Biglang umayos ng upo si Don Miguel. Ang kanyang mga mata, na dati walang emosyon, ay nagkaroon ng bahagyang tislap. Salamat sa inyong presentasyon, Ginoong Santiago, Ginoong Valderrama. Panimulan niya, ang kanyang tinig ay kalmadong, ngunit may nakatagong kapangyarihan. Napakahusay ng inyong paglalahad ng mga pondo at estratehiya. Ngunit mayroon akong isang mahalagang anunsyo. Pumilis ang tibok ng puso ng lahat. Ang pag-asa ay nagliyab sa mga mata ni Benny. Ito na ang sandali ng kanilang tagumpay. Ngunit ang sumunod na mga salita ni Don Miguel ay parang kidlat na bumagsak sa gitna ng silid, nagwasak sa lahat ng pag-asa. Sa kasamaang palad, patuloy niya, ang kanyang tinig ay tumigas, hindi magkakaroon ng anumang pamumuhunan mula sa Tipon de la Cruz. Sa katunayan, tinatapos na ng Tipon de la Cruz ang lahat ng kasalukuyan at hinaharap na transaksyon sa Altura Financial Group na magkakabisa kaagad. Isang nakakabining katahimikan ang pumuno sa silid. Ang bawat tao ay tila naestatwa. Ang ngiti sa mukha ni Benny ay unting nawala, napalitan ng pagkamangha. Si Ginoong Santiago ay namutla. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa hindi makapaniwalang pagkabil. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay nagtinginan, sinusubukang kumpirmahin kung tama ba ang kanilang narinig. Pero, Don Miguel, nauutal si Ginoong Santiago, anong ibig ninyong sabihin? Nagkaroon ba kami ng pagkakamali? Ano po ang nangyari? Sumunod si Benny, ang kanyang tinig ay puno ng despetasyon. Don Miguel, hindi po ito maari. Pinaghandaan po namin ito ng gusto. Pakisabi naman po kung ano ang problema. Aayusin po namin. Ngunit ngumiti lang si Don Miguel, isang mapait na ngiti. Ang problema, Ginoong Santiago, Ginoong Valderrama, ay hindi na sa inyong mga numero. Nasa puso ng inyong kumpanya. Nagulat ang lahat. Lumingon si Don Miguel sa bawat isa sa mga ehekutibo. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng hinanakit. Ang tunay na layunin ng aking lihim na pagdalaw ilang araw na ang nakalipas ay hindi upang suriin ang inyong financial reports. Ito ay upang suriin ang inyong halaga at ang pagiging makatao ng inyong mga empleyado. Isang munting alinawmaw ng pagtataka at kaba ang nagsimulang kumalat sa silid. Naalala ni Benny ang insidente sa lobby, ang matandang lalaki. Biglang bumaba ang kanyang dugo. Nagpanggap ako bilang isang ordinaryong matandang lalaki, gusgusin at naghahanap ng tulong. Patuloy ni Don Miguel, ang kanyang boses ay lumakas, ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib. Paano ako tinrato ng karamihan? Inyong mga security guard, inyong mga teller, inyong mga receptionist. Walang galang, panunuri, pagmamaliit. Ang ilan ay tiningnan ako na parang basura,
isang istorbo na dapat palayasin agad. Tumigil siya sandali, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Benny. Ngunit mayroon isang batang babae, isang receptionist, na may basilak na puso at tunay na pagmamalasakit. Pinakinggan niya ako. Inalok niya ako ng upuan at ng isang basong tubig. Tiningnan niya ako, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang tao na nangangailangan ng tulong at paggalang. Isang simpleng kilos, ngunit isang kilos na nagpapakita ng tunay na kaluluwa ng isang institusyon. Namumutla na si Benny. Ang kanyang hininga ay bumigat. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Don Miguel. Ngunit, nagpatuloy si Don Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng diin, ang kanyang kabutihan ay sinisi. Ang kanyang taos, pusong pagmamalasakit, ay itinuring na hindi propesyonal at nakasisira sa imahe ng kumpanya. Kayo, Ginoong Valderrama, direktang tinuro niya si Benny, kayo ang malakas na pumuna sa kanya. Utos sa pagtawag ng seguridad, at sa huli, nagtulak sa kanyang pagpapaalis. Halos himatayin si Benny. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng papel. Ang isang bangko na humuhusga sa tao sa pamamagitan ng pananamit, mariin na pahalin ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay kumalinglongaw sa silid. Isang kumpanya na nagpaparusa sa kabutihan ay hindi karapat. Dapat sa aking tiwala ni sa bilyon kong piso. Ang inyong kita ay maaaring malaki, ngunit ang inyong kaluluwa ay walang laman. Hindi ko kayo bibigyan ng kahit isang sentimo. Ang buong silid ay nabalot sa isang nakamamatay na katahimikan. Si Ginoong Santiago at Ben ay lubusang mawasak, ang kanilang mga pangarap ay naglaho na parang bula. Ang altora ay nasa bingit ng pagbagsak. Don Miguel, humihingi po kami ng tawad. Nagkamali po kami. Sigaw ni Ginoong Santiago, halos lumuhod sa desperasyon. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Aayusin po namin ito. Ibabalik namin siya. Putol ni Don Miguel, ang kanyang kilay ay nakataas. Ang babaeng nagpakita ng kabutihan na pinagsisihan ninyo. Hindi na kailangan. Ang desisyon ko ay pinal. Mabilis na lumingon si Benny kay Ginoong Santiago. Pero Ginoong Santiago, hindi po ito ang kasalanan namin. Ang babaeng iyon, si Amihan Reyes, siya ang sumira sa protokol. Siya ang lumabag sa patakaran. Tumawa si Don Miguel, isang mapaklang tawa. Nilabag ang patakaran. Ang patakaran na nagtatanggal ng pagkatao. Iisang tao na nakapasa sa aking pagsubok, na nakakita sa aking lampas sa aking panlabas na anyo, ay pinarusahan. At alam niyo kung ano pa. Nakita ko ang simpleng bagay na ginawa niya pagkatapos kong umalis. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang malinis at plansadong kopya ng lukot na resibo. Ang resibong ito, awak ito, sa pagitan ng kanyang mga daliri, ay isang walang kuwantang piraso ng papel sa inyong paningin. Ngunit para sa akin, ito ay isang paalala ng aking mga pinagmulan, ng aking mga unang hirap bago ko nabuo ang aking interior. Hindi sinasadya kong nahulog iyan. At siya lamang, ang inyong pinatalsik na receptionist, ang yumuko at kinuha yan. Ang simpleng gawain, ang pagmamalasakit na pinatunayan na ang tao ay hindi hinuhusgahan sa kanilang panlabas na anyo, ngunit sa kanilang puso. Ang mga salita ni Don Miguel ay tumimo sa bawat isa sa silid. Ang pagbagsak ng maskara ay hindi lamang sa kanyang pagkakakilanlan, kundi sa hubag na katotohanan ng Maltura, isang kumpanya na nakalimot sa halaga ng tao sa paghabol sa tubo.
Sa gitna ng pagkawasak at gulat ng altura, nanatiling matatag at walang duda ang pasya ni Don Miguel. Ang kanilang kapalaran ay selyado. Ang pinakahuling salita ni Don Miguel ay iwan ng isang malalim at hindi mabuburang marka sa executive boardroom ng Altura Financial Group. Nang lumabas siya kasama ang kanyang mga kasamahan, kasunod ang isang seryosong si Ginoong Santiago na halos hindi na makahinga. Tila ba ang padermiso ng Altura ay nanginginig sa pagbagsak ng isang malaking haligi. Hindi nagtagal. Ang nakakagulat na balita ay kumalat na parang apoy sa buong mundo ng pananalapi, na mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Sa mga sumunod na oras, ang Altura Financial Group ay naging sentro ng isang unos na pampinansyal. Ang stock market ay tila binagsakan ng langit. Ang halaga ng mga sapi ng Altura ay bumulusok, bumaba ng mas mabilis kaysa sa isang bato na inihulog sa bangin. Ang balita ng alis ng De La Cruz Group, isang malaking korporasyon na may malalim na ugat sa maraming sektor ng ekonomiya, ay isang malakas na suntok sa tiwala ng mga mamumuhunan. Mga balita sa telebisyon, radyo, at pahayagan ay umalingaw sa iskandalong bumabalot sa Altura. Ang dating iginagalang na pangalan ng kumpanya ay ngayoy binahiran ng mga salitang kahirapan, kawalan ng etika, at pagbagsak. Libong kliyente ang nagmadaling withdraw ng kanilang mga pondo na nagdulot ng mas malaking kaguluhan. Ang matatag na pundasyon ng Altura ay unting gumuho na tila isang kastilyong buhangin na tinanay ng malakas na alon. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Ginoong Arturo Santiago, ang CEO na minsay may kumpiyansang tinig, ay naiuibalot sa matinding pagkabahala. Ang kanyang posisyon ay nanganganib at ang kanyang pangalan ay unting nadudungisan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at may matinding diskarte upang kahit paano ay masagip ang reputasyon ng kumpanya. Lumipas ng 2 araw at sa harap ng isang nagkakagulong pulutong na mga mamamahayag, nagdaos siya ng isang press conference. Ang kanyang mukha ay halatang pagod at puno ng matinding pasakit. Sa ngalan ng Altura Financial Group, panimula ni Ginoong Santiago, ang kanyang boses ay tila napipigas sa hirap. Taos, puso kaming humihingi ng paumanhin sa aming mga kliyente, sa aming mga mamumuhunan, at sa publiko para sa kamakailang panloob ng maling uugali na nagdulot ng malalim na pinsala sa aming reputasyon at sa tiwala ng marami. Hindi niya tuliyang binanggit ang pangalan ni Amihan, ngunit ang kanyang mga sumunod na salita ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakadawit. Tinitiyak namin sa inyo na ang Altura ay gagawa ng masusing panloob na investigasyon upang panagutin ang mga individual na lumabag sa aming mga prinsipyo ng paggalang at profesionalismo. Muling ipatutupad namin ang mga pamantayan na nagbibigay halaga sa bawat tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang pagpapahalaga sa tao ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Ang mga salita niya ay uukit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng mga naging sanhi ng gulo at sa babaeng tuwilang binibigyang katarungan. Para sa mga nakinig, malinaw na si Amihan Reyes ang uusapan, ang simpleng empleyado na nakatindig sa harap ng isang institusyong nakalimot sa puso. Samantala, sa tahimik na sulok ng kanyang maliit na apartment sa Maynila, si Amihan Reyes ay nakabalot sa isang halo ng lungkot at pagkalito. Ilang araw na rin siyang nakabitin ang kanyang kalagayan. Ang suspensyon ay tila isang malaking tabing na nagkukubli sa kanyang kinabukasan. Ang balita tungkol sa Altura ay umabot din sa kanya, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang lalim ng kanyang koneksyon dito. Naisip niya ang matandang lalaki at ang kakaibang insidente.
Ngunit hindi niya naisip na ang isang simpleng baso ng tubig ay magdudulot ng ganito kalaking kaguluhan. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang lumang libro upang gumaan ang kanyang isip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Aalangan siyang sagutin. Hello? Pinibini Reyes. Ito po, Sig Santos. Mula sa tanggapan ni Don Miguel de la Cruz, malumanay na tugon ang kabilang linya na may tono ng paggalang. Gusto po kayong imbitahan ni Don Miguel pa sa isang pagpupulong. Mayroon po siyang mahalagang alok na ibibigay sa inyo. Halos mahulog ang libro sa kanyang kamay. Don Miguel de la Cruz. Ang pangalan na tila isang alamat sa mundo ng negosyo. Akit siya. Ano ang kailangan niya sa kanya? Kakaiba ang kanyang pakiramdam. Isang halo ng pagtataka at isang munting pag-asa ang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umayag siya. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok sa matinding kaba at pag-asa. Kinabukasan, si Mian ay nakaupo sa isang napakagandang obisina. Hindi sa altura, kundi sa isang bagong gusali na may modernong disenyo. Sa harap niya ay nakaupo si Don Miguel na ngayoy malinis na sa pananamit at may matikas na tindig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili pa ring mainit at puno ang paggalang nang tumingin ito kay Mian. Pinibini Reyes, panimula ni Don Miguel, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng sinseridad. Una sa lahat, nais kong humingi ng paumanin sa iyo para sa lahat ng paghihirap na dinanas mo dahil sa akin. Nagulat si Mian. Ang iyong pagpapaalis sa altura ay isang malaking kawalan ng katarungan at ito ay resulta ng aking pagsubok na nagpababa sa halaga ng isang kumpanyang nakalimot sa tunay na esensya ng serbisyo at pagkatao. Pinakinggan ni Mian ang bawat salita. Ang kanyang puso ay lumambot sa mga naririnig. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagpapakumbaba mula sa isang milyonaryo. Ang iyong simpleng kilos ng kabutihan, ang baso, ng tubig, at ang pagmamalasakit na ipinakita mo sa isang matandang lalaking akala mo'y wala, ay isang aral na hindi ko malilimutan, patuloy ni Don Miguel. Naging inspirasyon ka upang itatag ko ang isang bagong kumpanya. Ang Liwanag Investment Group. Ang liwanag ay hindi lamang magtutuon sa kita, kundi sa mga etikal na pamumuhunan at pagpapaunlad ng komunidad. Naniniwala ako na ang negosyo ay dapat maging isang puwersa para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Nagningning ang mga mata ni Mian. Ito ang mga prinsipyo na pinaniniwalaan niya. Pinibini Reyes, sabi ni Don Miguel, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatingin sa kanya. Nais kong ialok sa iyo ang isang mataas na posisyon sa Liwanag Investment Group. Isang posisyon na kung saan ang iyong mga prinsipyo, ang iyong empatiya at ang iyong kakayahan ay tunay na pahahalagahan. Nais kong tulungan mo akong itayo ang isang institusyon na may puso. Ang alok ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mga luha ay naglandas sa pisngi ni Mian. Ang bigat na matagal nang pumipigil sa kanya ay unting lumuwag. Ito ang kanyang pagkakataon, hindi lamang para sa isang bagong simula, kundi para sa isang pagkakataong gumawa ng tunay na pagbabago. Hindi siya nag-atubili. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Opo, Don Miguel, sagot ni Mian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Tatanggapin ko po ang inyong alok. Maraming salamat po. Habang si Amihan ay natagpuan ang kanyang bagong pag-asa, ang mga pangyayari sa altura
ay nagpatuloy sa kanilang di maiwasang direksyon. Si Ginoong Benedicto Valderrama na minsay puno ng ambisyon at pagmamataas ay kinaharap ang matinding pagbagsak. Dahil sa kanyang direktang papel sa pagpapaalis kay Amihan at sa matinding negatibong publisidad, siya ay binaba sa kanyang pwesto. Ang kanyang dating kapangyarihan ay nawala na parang bula. Hindi niya natanggap ang bagong sitwasyon at sa huli, napilitan siyang magbitiw sa altura. Ang kanyang mga pangarap ay naglaho ng mabilis at masakit. Ang kanyang kasakiman at pagmamaliit sa kapwa ay nagbayad ng isang napakalaking halaga. Para naman kay Binibini Corazon Sanchez na naging kasabot ni Benny sa paglalagay kay Mian sa alanganin, ang kanyang karera ay huminto. Agaman, hindi siya tulad ni Benny, ang kanyang reputasyon ay nadungisan at ang kanyang pangalan ay naugnay sa iskandalo. Naiwan siya sa altura, ngunit ang kanyang mga pagkakataon sa promosyon ay nawala na. Ang takot at pagiging sunuran sa mali, ay nagkakahalaga rin ng kanyang kinabukasan. Ang araw ay sumikat muli para kay Amihan, ngunit para sa altura at sa mga taong kumahaban sa kabutihan, ang kanilang umaga ay nabalot sa isang malalim na anino. 3 buwan ang lumipas, tila isang bagong simula na puno ng sinag ng araw para kay Amihan Mian Reyes. Ang mga bakas ng pagkabigo at kalungkutan mula sa Altura Financial Group ay munting napalitan ng sariwang pag-asa at kagalakan sa Liwanag Investment Group. Sa loob ng maikling panahon, tila isang bulaklak na muling namukadkad si Mian sa kanyang bagong tahanan. Ang opisina ay hindi lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay isang santuwaryo ng mga ideya at prinsipyong pinaniniwalaan niya ng buong puso. Ang bawat sulok ay tila humihinga ng pagpapahalaga sa tao, sa halip na sa halaga ng salapi lamang. Ipinamalas ni Mian ang kanyang galing at ang kanyang likas na kabutihan sa bawat proyektong kanyang hinahawakan. Hindi siya tumitingin sa dami ng kita na maibibigay ng isang proyekto, kundi sa epekto nito sa komunidad at sa buhay ng mga taong benepisyaryo. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kliyente at kasamahan ay palaging puno ng paggalang at empatiya na nagdulot ng malalim na tiwala at paghanga. Mabilis siyang nakuha ang respeto ng lahat, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang integridad at ang liwanag na dala ng kanyang puso. Kung sa altura, ang kanyang kabutihan ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak dito sa liwanag. Ito ang kanyang pundasyon at ang sikreto ng kanyang mabilis na pag-angat. Ilang beses siyang pinuri ni Don Miguel sa harap ng buong grupo na nagpatunay na ang kanyang paningin sa tunay na halaga ng tao ay hindi nagkamali. At sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw, ang araw ng kasal nina Amihan at Marco Alcantara. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Mian, ang araw na ito ay tila isang gantimbala mula sa langit, isang kumpirmasyon na ang pagsubok ay may kaukulang pagpapala. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan, naganap sa isang hardin na napapalibutan ng namumulaklak na mga halaman at ang maligayang uni ng mga ibon. Sa background, marahang tinutugtog ang mga awiting Pilipino na nagpapahiwatig ng pag-ibig at pag-asa. Napakaganda ni Mian sa kanyang off-white na terno, habang si Marco ay matikas sa kanyang barong Tagalog. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa bawat pangarap na natupad. Ang mga mahal sa buhay at piling kasamahan, kabilang ang ilang tapat na kaibigan mula sa altura na nanatiling kaibigan, ay dumalo upang saksihan ang kanilang pagsasama. Ang kapaligiran ay puno ng kagalakan, tawanan, at ang mainit na damdamin ng isang pamilyang Pinoy na nagdiriwang. Pagkatapos ng misa,
Nagpatuloy ang pagdiriwang sa isang tanghalian kung saan ipinaghanda sila ng iba't ibang pagkaing Pilipino, mula sa letn hanggang sa pansit at arroz caldo, na nagpapahiwatig ng kasaganaan at kaligayahan. Isa sa mga pinakamahalagang panauhin ay si Don Miguel de la Cruz. Barong din siya, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang seryosong dignidad sa pagdiriwang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagmamahal at paggalang. Sa pagtatapos ng kainan, kinuha ni Don Miguel ang mikropono para magbigay ng isang talumbay. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat, at ang bawat salitang kanyang binibitawan ay tila nagtataglay ng malalim na karunungan. Ngayon, nasasaksihan natin ang ibig ni Amihan at Marco. Panimula ni Don Miguel, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Mian patungo kay Marco, na may isang kakaibang kinang. Isang ibig na nagpapakita na sa kabila ng mga hamon, ang kabutihan ay palaging nagwawagi. Pinibi ni Amihan, ikaw ang nagpaalala sa akin ng tunay na halaga ng yaman. Hindi sa kung gaano karami ang iyong salapi, kundi sa kung gaano karami ang pusong iyong nababago, kung gaano karami ang buhay na iyong nahahawakan. Nagpatuloy siya, ang negosyo, para sa akin, ay hindi lamang paghahanap ng tubo. Ito ay paglilingkod, pagtitiwala at higit sa lahat, pagiging totoo sa tao. Ang iyong isang baso ng tubig at ang iyong simpleng salita ng paggalang sa isang matandang lalaking akala mo'y wala, ay nagpabago sa aking pananaw. Nagbigay ka ng bagong direksyon sa aking buhay, at sa Liwanag Investment Group. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Tiningnan ni Don Miguel si Marco, at pagkatapos ay muling bumalik ang tingin kay Mian. Ang ngiti sa kanyang labi ay naging mas malawak, puno ng pagmamahal. At ngayong araw na ito, nais kong ibahagi ang isang lihim na matagal kong iningatan. Ang lahat ng nasa silid ay nagulat at ang katahimikan ay bumalot sa lugar. Si Marco Alcantara, sabi ni Don Miguel, habang lumapit siya kay Marco at hinawakan ang balikat nito, ay hindi lamang ang iyong asawa, Amihan. Siya ay ang aking apo, ang anak ng aking namayapang kapatid. Nabigla si Mian at Marco. Ang mga mata ni Mian ay lumakis sa pagkabigla, habang si Marco naman ay tila hindi makapaniwala. Ang kanilang pag-ihibigan ay tila isang tadhana na pinagsama ng hindi inaasahang koneksyon. Hindi nila inasahan ang ganitong revelasyon. Ang lola ni Marco ay kapatid ni Don Miguel, at siya ang nagpalaki kay Marco matapos maagang mawala ang mga magulang nito. Ngunit pinili ni Don Miguel na panatilihin lihim ang kanilang koneksyon upang ang pag-iibigan ni Marco at Mian ay magsimula at lumago nang walang anumang anino ng kayamanan o impluwensya, isang pag-ibig na dalisay at totoo. Lubos na naantig ang puso ni Mian at Marco. Ang revelasyon ay hindi lamang nagbigay linaw sa ilang bagay, kundi nagbigkis din sa kanila sa isang mas malalim na antas, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang bahagi ng isang pamilyang may iisang pananaw, ang pagpapahalaga sa tao at komunidad. Ang iyong kabutihan, Amihan, patuloy ni Don Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki, ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa liwanag, kundi pati na rin sa aming pamilya. Kaya naman, buong pagmamalaki kong ipinapaalam na si Amihan Reyes ay magiging isang mahalagang pinuno sa puso ng komunidad, ang aming pampamilyang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kapos, palad at pagpapaunlad ng ating lipunan. Ang bawat isa ay nagpalakpakan at si Mian ay napaluha sa matinding kagalakan.
Mula sa isang simpleng na muntik ng mawan ng pag-asa, siya ngayon ay magiging isang puwersa para sa kabutihan. Isang lider na magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa puso ng tao. Ang kwento ay nagtapos, hindi sa isang pangako ng walang katapusang kalamanan, kundi sa isang matatag na pundasyon ng pag-asa at pagmamahalan. Sina Mian, Marco, at Don Miguel, na ngayon mas nagkakaisa kaysa kailanman, ay tumingin sa kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang integridad, kabutihan, at ang tunay na koneksyon ng tao ay higit na pinahahalagahan kaysa sa anumang material na bagay. Ang kanilang buhay ay hindi lamang magiging halimbawa sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa komunidad at sa buong mundo ng negosyo. Sa kanyang mesa sa opisina ng liwanag, nakasabit sa isang elegante, ngunit simpleng frani, ang lumang resibo, isang tahimik na paalala ng araw na nagpabago sa lahat. Ang araw na ang isang baso ng tubig ay naging simula ng isang bagong liwanag.